Okay mga kababayan, kalis ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Bago ang lahat, okay ba bagong tabas natin? Okay, ito mga kababayan na pumalag at rumesmak itong si BP Inday Sara Duterte. Dito ho sa Administrasyong Marcos, dito ho sa Malacanang kay Pangulong Bongbong Marcos. Especially ho rito kay Attorney Yusek Claire Castro ho ng PCO na kung saan according ho kasi kay Yusek Attorney Claire Castro, ito hong pagiging sekretary kalihim ho ni BP Inday Sara Duterte nung nakaraan siya namamahala sa DepEd ay complete failure daw. Nako. Bakit hindi ba? Okay, rumesmak ho ito si BP Inday Sara Duterte. Pakinggan ho natin yung kanyang paliwanag kung may sense. Bongbong Marcos na pigilan ang pagbibitiw noon ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Siyempre. Siyempre, magbibigay ka ng resignation. Alagay tanggapin niya. Sige, thank you. Alagay ganun. Siyempre, bilang makatao. Diba? Bilang makatao. Sigurado ka na ba dyan? Hindi ka na ba mapipigilan? Ano na ng Pilipino yun eh? Reaction na ng Pilipino yun eh. Diba? Halimbawa, minsan, di ba? Minsan sa birthday party. Pare, uwi na kami. Uwi na kayo. Medyo maaga pa. Di ba? Ano na yun eh? Common na yun eh. Pero hindi ibig sabihin na parang pinigilan ka ni Pangulong Bongbong. Gusto ka pa niya mag-stay. Wala na, ayaw na niyan. Yung sinasabi niya lang na, baka sigurado ka na ba dyan? Hindi ka naman mapipigilan. Ano na lang yun? Sakit na lang ng Pilipino yun. Nagkakaintindihan tayo doon, di ba mga kababayan? Tuloy natin. Pinakitaan ka lang agad ng ganun, akala mo, totoo na. Bakit pag si Digong ang nagbibiro, sinasabi lagi ng mga didihit, pati ng mga vlogger niya? Parang di na kayo nasanay kay Tatay Digong. Alam niyo naman, nagbibiro lang yan. Mali mo, nagbibiro lang si Pangulong Bongbong na pinipigilan ka, di ba? Dahig uli ngayon si VP Sara kasunod na papalitang humiling muli ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng interim release sa ICC. Magbabalita si Bril Montalvo. Pumalag si Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng Malacanang na complete failure umano ang kanyang pamumuno sa Department of Education. Iba raw kasi ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. He tried to ask me to stay. Sabi ng bise nang magbitiw siya sa DepEd ay pinangakuan pangaraw siya ni PBBM ng ibang pwesto. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Dadahan-dahan ka pa magsalita. Parang pinaplano mo pa yung sasabihin mo. Pinigilan daw siya ni PBBM. Kaya nga, siyempre, mga babae, siyempre, di ba? Ilang taong ka rin hinawakan ng DepEd, 2 taon. Siyempre, papasok ka ng resignation. Medyo, sigurado ka na ba dyan? May gusto ka bang posisyon? Siguro, kaya kanya tinatanong, may gusto ka bang posisyon? Inday. Hinuhuli ka niya kung saan mo talaga gusto. Kasi dati, nung unang pag-upo ni Pangulong Bongbong, may mga sabi-sabi, katulad ni Ramon Tulfo, ang gusto mo raw sa Secretary of, sa Defense ka daw eh. Secretary of Defense, gusto mo daw, doon ka hindi raw, kumbaga siyempre, babae ka, anong gagawin mo doon? Kasi ito si BP Inday Sara Duterte, ano naman ito reservist ng AFP, baka hindi nyo alam. Pero pro-China. Doon sa DND, Department of National Defense, gusto niya maging kalihim doon gusto niya maging secretary doon Baka inuhuli ka lang ni PBBM. Tinitignan kung anong sasabihin mo. Tuloy natin. Akala mo ba hindi matalino si PBBM kausap pag ikaw ang kausap? Siyempre, nilalaro-laro ka rin niya. Tuloy natin. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin,
pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Hindi yun actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yun ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Sabi Yun yung ibig niya sabihin na kaya hindi siya failure. Inaalok siyang nung midterm election kasi nga magbobotohan. Nung nakaraang taon pa naman, kahit marami nang nagbabangayan, sila medyo okay pa eh. Kaso nga lang nagtuloy-tuloy, nagdire-diretso na. Nung natatandaan nyo si BP Inday Sara Duterte, umalis na sa DepEd. Pagka-resign niya, kung ano na sinabi kay Pangulong Bongbong, parang sinisimulan niya na magsimula sa kanyang alitan. Kaysa sabi niya, ano raw siya, designated survivor. Ayun na, nagsisimula na dyan. Tapos, wala na talagang unit team. Yung unit team, panahon ng halalan yun. Doon na, parang talagang inaalis niya na mismo ang sarili niya doon kay Pangulong Bongbong. Hanggang sa, ayun na, nagsimula na. Kumbaga, siya ang nag-gaslighting mga kababayan para masira talaga ang kanilang samahan ni PBBM. Kaya raw naniniwala siyang hindi failure. Kung talagang failure ako, bakit inaalok mo akong itulungan ikampanya yung mga senatorial na ipakikilala mo na gustong iboto ng mamamayang Pilipino? Ang ibig sabihin ni failure, doon ka sa DepEd failure. Hindi sa ikampanya mo ang mga senador na gusto ng PBBM na hindi rin natin alam kung totoo rin tong kwento mo. Kasi ako naniniwala ko failure ka sa DepEd eh. Bakit? Bilyong budget ng Nutriban nasayang. Nagkaroon daw ng uod, amag, hindi na pamigay sa mga estudyante. Failure, hindi. Failure. Hindi nga na pamigay. Di ba? Inuod, inamag eh. Nung nanungkulan ka sa DepEd, from 2022 to 2024, hindi ka naging transparency, accountability. Bakit? 2 taon ka dyan, hindi mo malang nireport sa taong bayan, kay Pangulong Bongbong, na may 1.2 milyong piraso, ha? Take note, 1.2 milyong piraso ng laptop, 4 na taon nang nakatambak sa bodega ng DepEd. 2 taon dun sa pinalitan mo, na sekretary ng DepEd na ang nag-assign, tatay mo. 2 taon sa'yo, 2022, 2023, 2024. 4 na taon. Ba't di mo ni-report sa taong bayan? Na may 1.2 milyong pirasong laptop dito, anong gagawin natin? Nung panahon ng tatay mo, pinag-uusapan niya na. Yung pala, nandiyan dyan sa bodega ng DepEd. Samantalang 2 taon kang nanungkulan dyan, hindi mo hinayag. Samantalang si Senador, Secretary Angara ngayon ng DepEd, wala pang 1 buwan, ibinroadcast na sa Senado. Naging transparent na siya sa taong bayan na may 1.2 pirasong laptop dito sa bodega ng DepEd. 4 na taon nang nakatenga. Hindi ka ba failure niya? Ha? Milyon-milyong pondo hinahanap niya sa DepEd. 125 million confidential fund, nubos ng 11 days. Di alam saan napunta. Di ba failure yan? Ano ba ang failure sa pagkakaintindi mo bilang abogado? Ha? Ikaw nga mismo, di ba, may inamin ka? Wala kang alam dyan. Diyan sa DepEd. Inassign naman ako ni Pangulong Bongbong. Yun nga, inassign ka. Pagka-assign sa'yo, tinanggap mo naman kahit wala kang alam. Dapat sinabi mo, wala akong alam dito, PBBM, wag dito. Tinanggap mo naman. Parang naguluhan kayo. Tuloy natin. ni VP Sara, matagal niyang pinag-isipan ang resignation. Wow. Habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file na... Pakinggan na lang natin itong kabuang... may video ito, kabuang video. Pakinggan nga natin to. May kabuang video to eh. Ito.
Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, Ayun na nga rin yun. Huwag natin buuin. At yun ayon sa kanyang unawa, kumbaga kinukontra niya ho yung pahayag ni Yusek na Atty. Claire Castro na 100% complete failure siya sa paghawak ho ng DepEd, ahensya ng DepEd. Sabi ni BP, hindi daw. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung may delikadesa, tama ba yung word ko? Delikadesa. Itong si BP Inday Sara Duterte. Yung bilyong budget sa Nutriban at nasayang dahil inamag, ganito, ganyan, hindi na pamigay sa mga estudyante. Magre-resign na ako. Isipin mo bilyon ng naging budget dyan. Nasayang. Dahil dun sa Nutriban, dahil na inamag, ganito. Isipin mo, ba't inamag? Bakit kung ano-anong hindi na ipamigay ng tama sa eskwelahan sa buong Pilipinas? Ibig sabihin, hindi nyo na proseso ng tama. Hindi nyo na pagplanuhan ng tama. At ikaw ang sekretary, ikaw ang namumuno, ikaw ang kalihim dyan. Dapat malaki ang responsibilidad mo doon sa bulilyasong yun. Hindi pa pala failure sa kanya yun. Hindi pa pala failure sa iyo yun. Tapos may mga budget na ibinigay para sa kumpuni, libo-libong room sa eskwelahan. Ang target, libo-libo, ang napakumpuni lang, hundreds lang. Hindi na malaman saan napunta yung budget. Hindi pala failure yun. Ano ba? Ano kaya pa? Dapat pala ang problema kasi sa bagay, mga reporter lang kausap niya. Kung ano lang yung sabihin ni BP Inday Sara Duterte, yun lang ang tatanggapin ng reporter, tapos ibabalita. Pero kung makakausap ito ng pwede siyang i-interrogate, i-criticize, pwede siyang makakausap, i-cross-examine, mapapahiya ito Tanongin lang siya, Vice President Inday Sara Duterte. At the same time, abogada ka. Ano ba pagkakaintindi mo sa failure? Mo pala maganda yung tanong sa kanya Sa bagay, di na magtataka rito. Binati niya nga Iglesia ni Cristo. Ang sabi niya, 11,000 taon. Meron bang ganung salita? 11,000 taon? Ang 11 binabanggit niya sa 11 to 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Meron bang 11,000 taon? Sige nga. Hindi na magtataka yung failure, hindi rin ito alam Tapos, nagpaliwanag sa bigas, ang sabi niya sa isang interview, imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas, pero pwede. Anong klaseng paliwanag yun? Paliwanag ba ng vice president yun, tapos abogada ka? Paano kung may nanonood sa yung professor? Tama ba yung ganung word term na imposible naman talaga? Pag sinabi mong imposible, gumamit ka ng term na imposible, hindi na pwede mangyari yun para sa'yo. Imposible nga Meron bang ganung salita na imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas? Pero pwede. Pwede mangyari. Ayoko lang ituro kay PBB Dapat ang salita mo, posible. Hindi posible. Kasi ang imposible, pag ginamit mo yung term na yan, ayon sa iyong pananaw, hindi na pwede mangyari, kaya nga imposible. Pero once na gumamit ka ng word term na posible, ibig sabihin mangyayari, ayon sa iyong unawa, ayon sa iyong pananaw. Klaseng ito. Kita-kita ulit tayo sa bagong vlog. Bye-bye po.